Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig. Karanasan ito ni Julio. Walang eksaktong taon. Probinsya ng Sorsogon. Lumaki si Julio na tinitingala ang tiyahin. Dahil sa kahusayan nito pagdating sa panggagamot, nalulunasan ang anumang karamdaman. Barang, kulam, biktima ng aswang, palipad hangin, at iba pa. Sa lugar nila, tahanan ang dinadagsa ng mga nangangailangan ng gamot. Si Tia Valencia, ang tipo ng tao na hindi nagpapabayad kaya't marami ang lumalapit. Ang pamamaraan ni Tia Valencia ay nakadepende sa karamdaman ng biktima. Kung barang din ang gagamitin para lunasan. Gayon din sa kulam, tigalpo, palipad hangin at iba pa. Subalit mas kinakasabi kang masaksihan ni Julio ang usapin sa aswang. Ilan na rin ang lumapit sa tiyahin para magpagamot ng yanggaw. Kaso nga lang, kapag ito na ang tatrabahuhin, hindi hinahayaan ang sino man na makakita. Naglalaro sa isipan ng binata kung ano ang ginagawa ng tiyahin sa tagong silid. Gayunpaman, hindi nag-usisa dahil alam ng binata na balang araw, ibabahagi rin ng tiyahin ang lahat ng kaalaman. Minsan na rin napag-usapan na siya ang susunod sa yapak nito. Isang araw, habang naghihintay ng halamang gamot, dumating ang pasyente. Mag-isa lamang ito at bumagsak sa bakuran. Dali-daling tinawag ang tiyahin. Inasikaso kagad dahil malubha ang kalagayan nito. Nagtamo ng sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan. Naglatag ito ng samut-saring dahon. Dinikdik. Itinapon sa sugat at ang katas naman ay pinainom. Hinipan ng orasyon ang langis. Isinaboy sa pasyente. Itinali ito sa higaan. Siniguradong hindi makakawala. Tumabi muna sila. Pinanonood ang magiging reaksyon ng binigay na unang lunas. Hindi naglaon. Unti-unti itong nagkamalay. Nagwala. Base sa kilos. Para bang rabis ang tumama. Naging tila mabangis na hayop ito. Naglalaway. Nagwawala. Nang mapigtas ang tali sa binte, pinukaw ni Julio ang pansin ng tiyahin. Tia, makakawala na yan. Kumilos na po kayo. Wika ni Julio. Hayaan mo muna siyang magwala, iho. Titigil din yan. Mabuti pang ituloy mo ang naiwang trabaho. Ako nang bahala dito. Wala na rin naman akong iuutos. Tugon ni Tia Valencia. Sumunod si Julio kahit nais pang manatili para masaksihan ang mga mangyayari. Gayunpaman, hindi mapakali habang pinapakinggan ang ingay sa loob. Nag-aalala sa magaganap dahil ang pasyente ngayon marahas ang pagkilos. Kahit sabihin pang marunong si Tia Valencia sa paglunas sa ganitong karamdaman, hindi maiwasang mag-alala sa mga posibilidad. Nagmamadali pa ang binata sa pagbalik. Ngunit nang kakatok na sana sa loob, nadinig ang usapan sa loob. Nagkita rin tayo sa wakas, Valencia. Ilang taon na akong naglalakbay. Kung sino-sino ang biniktima sa layo na mahanap ang kinalalagyan mo. Sa wakas, nagtagpo na rin tayo. Wika ng babaeng nakasapi.
Alam mo, hanggang ngayon pala, ginagamit mo pa rin ang pagiging aswang at sumang mo. Mabuti naman at nakakaya mong pagsabayin. Hindi ba't may kaakibat na parusa kapag nagkamali? Sana handa ka kapag nangyari yon. At kahit sino pa ang sapian mo, hinding-hindi ko makakalimutan ang boses na yan. Bebang! Tugon ni Tia Valencia. Katahimikan ang saglit na mayani. Hindi naglaon. Nagpatuloy ang usapan. Huwag mong ibahin ang usapan, Valencia. Huwag mong sabihing nakalimot ka na. Gusto mo bang ipaalala ko ang mga nangyari? Ako lang naman ang binawian mo ng karapatan na mabigyan ng mutya ni Maestro. Masyado ka kasing pabida. Makasarili ka. Wika ni Aling Bebang. Hindi ko nakasalanan kung ako ang pinili ni Maestro na magmana ng kanyang mutya. Isa lang ang ibig sabihin nun. Mas marunong ako kaysa sayo. Maliit na bagay lang yon, pero pinapalaki mo. Tugon ni Tia Valencia. Malaking bagay yon para sa akin. Makapangyarihan ang mutya ni Maestro. Sayang lang dahil napunta sa katulad mo. Sa katulad kong higit ng kaalaman kumpara sa inggiterang kagaya mo. Hindi mo pa ba alam na wala ka sa pagpipilian noon ni Maestro? May dugo kang aswang at mangkukulam. Kaya malayong ikaw ang bigyan niya ng mutya. Masama man ang pinagbulan kong angkan. Alam ni Maestro ang hangarin ko noon. Layon kong maging mahusay na manggagamot. Kaya ako sumailalim sa aral niya. Pero magmula noong dumating ka na wala sa akin ang lahat. Nasa iyo nga ang mutya. Pero hindi mo namang ginamit sa kabutihan. At paano mo naman nasabi? May patunay ka ba na ginamit ko sa kasamaan? Huwag mo kong hamunin dahil alam natin pareho kung bakit ka nakakagamot. Wala ka ring pinagkaiba sa akin. Pumanig ka rin sa kaliwa. Pag-uusap ng dalawang nakakatanda. Halakhak ang puno sa bawat sulok. Bigla itong natigil na sinunda ng paghiyaw. Nagmamadaling pumasok si Julio sa pag-alala. Laking gulat nang maabutan ang tiyahin. Laking gulat nang maabutan ang tiyahin na nakatitig lamang sa pasyente. Nagtamo ito ng maraming saksak. Wala na ring buhay. Hindi nakakilos ang binata. Pinoproseso pa ng isipan ang mga nangyari. At nang magsalita ang tiyahin, sumunod ito sa bawat utos. Matapos mag-orasyon, ibinalot ang katawan ng pasyente at saka kinarga ng kariton. Hinila papunta sa malayo. Pinaanod sa sapa. Nagliliyab itong hinatid ng tanaw. Matapos yun, nagbago ang kilos ni Tia Valencia. Tumigil ito sa panggagamot. Isinarado ang silid tanggapan. Panay tanong si Julio ngunit hindi na sumasagot ang tiyahin. Isang araw, nagulat na lamang siya nang turuan siya nito. Mula sa panggagamot, orasyon, ritual, dasal at iba pa. Nagbigay din ito ng bato na kung tawagin ay mutya. Walang binanggit na eksaktong pangalan, basta ang sinabi, mutya. Masyadong mabilis ang mga pangyayari na hindi nabigyan ng pagkakataon ang binata na magtanong. Lumipas ang mga araw. Bigla na lang nawala si Tia Valencia. Inakalang nasa bayan lamang ito ngunit dumaan ang ilang linggo. Hindi na ito bumalik. Wala nang balita hanggang sa mahabang panahon ng lumipas. Hinanap subalit walang bakas mula sa tiyahin. Pati kaanak, kakilala o kaibigan, walang nakakaalam kung nasaan. Hinalungkat ang mga gamit ngunit ganun pa din.
Walang iniwan na pwedeng magturo sa kinalalagyan nito. Naguguluhan ang binata kung ano ang ibig sabihin ng biglang paglisan, ni hindi man lamang nakapagpaalam. Sa pagpapatuloy ng buhay, inaasahan pa rin ni Julio na babalik ang tiyahin. Gaano mang katagal, handa itong maghintay. Sa kabilang banda, ang binata ang pumalit sa pwesto ni Tia Valencia bilang manggagamot ng baryo. Maraming lumapit dahil nagawa ng binata na pantayan ang galing ng tiyahin. Sa tulong ng aral nito, lahat ng karamdaman nalulunasan. Hanggang sa isang hapon, tapos na sana ang oras sa panggagamot. Ngunit meron pang dumating. Ang sabi ng kasama, bigla na lamang itong nanghina. Maraming reklamo at maraming masakit sa katawan. Nang suriin ito ni Julio, kumpirmadong kulam ang dumapo na kung tawagin ay sumang. Isang uri ng kulam na kayang sumapi ang mangkukulam sa katawan ng biktima. Pahihirapan, makakaramdam ng samut-saring sakit na kahit sa larangan ng medisina, hindi kayang ipaliwanag. Didirekta sa kaloob-looban ang sumpa. Unti-unting sisirain ang kalusugan. Hindi tatantanan hanggang sa malagutan ng hininga. Pinahiga ni Julio ang pasyente. Kasalukuyan itong walang malay kaya sinamantala ang pagkakataon na magsagawa ng ritual. Sa pagdiin ng daliri sa tagiliran, na lamang hindi na gumagana ang atay at iba pang parte sa loob. Delikado na rin ang lagay ng puso na anumang oras pwedeng tumigil sa pagtibok. Napailing na lamang ang binata dahil may tagal lamang ang sumang. Kapag lilipas ang mahabang panahon, malaki ang tsansa na hindi na maaagapan. Sa tansya ni Julio, buwan na magmula nang tumama ang kulam. At upang malinawan at maging handa ang pamilya, kinausap niya ito at pinaliwanag. Sa kabutihang palad, napanatag ang loob ni Julio nang tumugon ito na anuman ang mangyari ay tatanggapin. Inilabas ng binata ang libreta. Nagsindi ng kandila. Nang sisimulan na ang pagbasa, bumalik sa uliratang pasyente. Masama ang titig sa kanya. Nandura pa sa mukha sabay halakhak. Mula sa bibig nito, boses ng babae ang namutawi. Inalala ni Julio ang nangyari dati ngunit hindi ito boses ng nakausap ni Tia Valencia noon. Binatang manggagamot, ang umaasang malulunasan ang kalagayan ng pasyenteng ito. Iho, ako na mismo ang magsasabing sumuko ka na lang at hayaan mo na lang mabulok ang katawang ito. Alam kong alam mo na wala kang pag-asa pa. Hindi ba? Tanong ng nakasapi. Sino ka? Ano bang kasalanan ng binatang to para kulamin mo? Tanong ni Julio. Kailangan bang magkasala muna? Pwede namang katuwaan, hindi ba? Muling wika ng nakasapi. Napabuntong hininga si Julio. Nagpipigil dahil alam niyang sinusubukan lamang siya. Habang panay ito sa pagsasalita, inihanda ng binata ang libreta. Tinuloy ang pagbasa ng dasal. Naudlot ang pagdaldal ng mangkukulam. Napalitan ng pagdaing. Inakala ni Julio na tumalab na. Ngunit laking gulat nang lumipad ang nakatirik na kandila. Tumama ito sa mukha ng binata. Lumakas ang halakhak ng mangkukulam. Nang masagad na ang pasensya, pinakitaan ito ng kalupitan. Nagbigkas na mga orasyon na itinuro ng tiyahin. Ito lamang ang naging kahinaan ng mangkukulam.
Matapos madinig, nagmamadaling kumalas sa pagkakasapi. Ngunit hindi ito nangangahulugan na nakatakas na ito. Nakawala man sa katawan ng pasyente, magdurusa ito na matinding karamdaman. Sa madaling salita, babalik dito ang ginawa sa biktima. Nang balingan ang pasyente, naglapat ng dasal upang bumalik sa ulirat. Binigyan ng paunang lunas, hinayaan itong makauwi pagkatapos. Kumalas na ang sumpa ng sumang. Ngunit nilinaw muli ng binata na ang napinsalang katawan sa loob kinakailangang ipatingin sa eksperto. Ng mga sumunod na araw, isa na namang pasyente ang kinulam. Ang uri na ginamit ay panagano, kung saan magagawang impluwensyahan o kontrolin ng mangkukulam ang isipan ng biktima. Magdudulot ito ng pagkabaliw, pagkawala sa sarili, matinding takot, bangungot o hindi kaya'y maging sunod-sunuran o alipin sa mangkukulam. Sa pagkukwento ng pamilya, bigla na lamang itong nasiraan ng bait. Nanakit, nagbabanta hindi lamang sa kanila kundi pati sa mga kapitbahay. Sinubukang dalhin sa pasilidad ngunit sa ambulansya pa lamang, walang laban ang mga nurse. Lalo lang nadadagdagan ang pinsala sa ibang tao. Hindi rin maunawaan ni Julio ang kilos ng pasyente. Nang makita siya nito, usa itong lumapit. Pumwesto pa sa upuan. Sumenyas na gamutin. Hindi nagpakampante ang binata dahil iba ang pinapakitang ekspresyon. Malinaw sa mga mata na meron itong binabalak. Nang sila na lamang ang nasa silid, kinausap ito ni Julio. Inunahan pa siya ng pasyente. Ako ang pangalawa mong pasyente. Kung kulam ang pag-uusapan, hindi ba? Gamutin mo na ako para 5 na lamang ang kulang. Napakunot ang noo ni Julio. Maliban sa pagtataka sa sinabi nito, hindi tugma ang boses. Boses matanda ang nadinig mula rito. Mangkukulam ba ang kausap ko? Ano ang ibig mong sabihin na 5 na lang ang kulang? Tanong ng binata. Hindi ko sasabihin kung sino ang kausap mo, Pero ang sinasabi ko, totoo. pagkatapos ko, 5 na lamang ang kulang dahil 7 dapat eh. Kapag nakumpleto mo na ang 7 pasyente, mauunawaan mo kung para saan ang mutya na iniwan sa'yo ng tiyahin mong manggagamot. tugon ng pasyente. Napatitig si Julio. Makaraan ng ilang sandali, sinimula ng pakikipagtuos sa mangkukulam. Hindi makapaniwala nang tumingin lamang ang pasyente. Hinayaan siyang gawin ang mga dapat gawin. Walang reaksyon ng lipatan ng orasyon at gamot. Naging madali ang proseso. Makalipas ang ilang sandali ay nagbalik sa ulirat. Wala nang sumpa sa katawan. Habang hinahatid ito ng tanaw sa pag-alis, tumatak sa isipan ni Julio ang huling sinabi nito. Hindi maiwasang kabahan sa mga nangyari. Pagsapit ng umaga, isa na namang pasyente ang dinala sa tahanan. Ngunit nang sandaling naipasok sa silid tanggapan, binawian ito ng buhay. Sinubukang agapan subalit huli na ang lahat. Nang suriin, pamahikan ang dumapo. Isang uri ng kulam na gumagamit ng personal na bagay ng biktima, katulad ng buhok, kuko o damit. Sa pamamagitan ng isa sa gawang sumpa, magdudulot na malubhang karamdaman, kamalasan, panghihina at kamatayan.
Ilang araw lamang ang iindahin malalagutan ng hininga ang biktima. Isa sa pinakamahirap gamutin dahil may direktang koneksyon ang sumpa sa katawan at kaluluwa ng tao. Dahil wala na itong buhay, dinasalan na lamang at saka sinabihan ang pamilya na ipalibing kagad. Ilang oras ang lumipas, meron na namang dumating. Kulam pa rin. Ang uri naman ng kulam ay manugpaktol. Gumagamit ng manika, papel, o bagay na kahawig ng katawan ng tao bilang kasangkapan sa kulam. Sa pamamagitan ng pagpako, pagtusok, o pagsunog sa ginawang representasyon ng biktima, direktang maaapektuhan ang katawan ng taong isinumpa. Napinsala ng husto ang binti ng pasyente. Puno ng bakas ng pagtutusok. Maliliit ang butas ngunit abot hanggang sa kaluluwa ang epekto. Napatulala na lamang ang biktima. Sa tindi ng karamdaman, namanhid ang buong katawan. Nagsagawa ng ritual si Julio. Buhay na orasyon ang inilipat. Nang umepekto, may lumalabas na maliliit na uod sa bawat butas. Pagkatapos ng ritual, naubos na din ang mga insekto at ang mga sugat ay unti-unti nang natuyo ang nana. Makaraan ng ilang oras, bumuti ang kalagayan ng pasyente. Nang pwede na ay hinayaan itong makauwi. Sa kabilang banda, hindi maitago ang kaba ni Julio dahil sunod-sunod ang pasyente na kulam ang karamdaman. Sumagi sa isipan ang sinabi ng pangalawang pasyente. Hinalungkat ang mutya. Tinitigang mabuti. Isa lamang itong bato ngunit hindi may kakaila ang inilalabas na enerhiya. Gayunpaman, hindi pa ito ginamit ng binata. Ang sabi ng tiyahin, hindi gagamitin sa panggagamot dahil gabay at proteksyon lamang ito. Sinubukan pang magsambit ng orasyon sa presensya nito. Subalit walang nangyari. Naisip ng binata na baka parang nga lang talaga ito sa proteksyon bilang manggagamot. Noong mga sumunod na araw, mababaw na karamdaman na lamang ang nagpapasuri. Naging abala din sa paghahanap ng halamang gamot sa bayan. Habang nakikipag-usap sa mga tindero, napansin ni Julio ang pamilyar na boses. At nang sundan nito, nakita ang isang matandang babae. Nagbabasa ito ng kapalaran sa isang tabi. Habang nagsasalita sa kliyente, may napansin itong ritual sa hangin. Hindi naglaon. Nang magtama ang paningin, pasimple itong ngumiti at lumapit sa kanya. Iho, ikaw ba ay apo ni Valencia? Nasaan nga pala siya? Ilang taon ko nang hindi nakikita ang kumari kong yon. Saan pala ang bahay niyo ngayon? Tanong na matandang babae. Nandun po sa kabilang barangay. Wala nga rin po akong balita kay Tia. Tiyahin ko po siya, kapatid ng lola ko. Hinahanap ko nga po kaso hindi talaga matagpuan. Tugon ni Julio. Ano ka mo? Anong hindi mahanap? Nawala ba siya? Aba, paano mangyayari yun Sa pagkakakilala ko kay Valencia, takot siyang bumiyahe. Ako nga pala si Dina, kababata niya ako. Diyos ko, hindi ba't nagpaalam si Valencia? Umalis na lamang bigla. Oo nga po Wala talaga ako ideya kung saan siya nagpunta. Kung kani-kanino na ako nagtanong pero walang nakakaalam Humaba pa ang usapan ng dalawa. Nangako si Aling Dina na tutulong sa paghahanap sa tiyahin. Makatotohanan naman ang salita nito. Mararamdaman na totoo ang pinapakitang emosyon.
Subalit binabagabag ang binata sa boses nito. Para kasing nadinig na dati at masama ang kutob. Gayunpaman, iwinaksi sa takot na baka nagkamali lamang kung pakikinggan ang hinala. Lumipas ang mga araw. Humantong sa punto na bumibisita na si Aling Dina sa tahanan. Tumutulong pa ito sa panggagamot. Kwentuhan, nagbabahagi ng aral sa larangan. Nalaman ng binata na hindi lang kapalaran ng tao ang kaya nitong basahin. Marunong din sa larangan ng gamutan. Hindi nagtagal, nagkamabutihan. Kampante na rin sa presensya nito. Sumama sa tuwing sinusubukang hanapin si Tia Valencia. Nang lumaon, may nakapagsabi na dumaan ang tiyahin. Base sa tinderong nakakita. Tulala ito, nangihina at wala sa sarili. 10 oras ng gabi na mga sandaling yun. Kaya hindi rin namalayan kung saan ito nagtungo. Nang tignan ng lugar, puro kagubatan. Maraming mga kahoy at mga ngaso ngunit walang ni isa ang nakatagpo sa tiyahin. Ay nako, kawawa naman si Valencia. Kung may dinaramdam siya sana na natili na lang sa bahay. Nandiyan ka naman iho para magbantay. Meron kasing ugali ang tiyahin mo na ayaw makaperwisyo sa iba. Pero kung kalusugan ng pag-uusapan, hindi yun dapat ikahiya. Responsibilidad ng kaanak na mag-alaga. Ay nako, manggagamot din naman siya. Wika ni Aling Dina. Baka po may mga bagay na kailangan si Tia Valencia lamang ang haharap. Kaya siya umalis bigla. Ang sakin lang sana, ipaalam niya kung saan siya pupunta para alam ko. Para madalaw. Kumusta? Hindi ganito na mababaliw na ako sa kakaisip kung nasa na siya. Tugon ni Julio. Aasa na lang talaga na sana bumalik siya at nasa mabuting kalagayan. Hindi naman siya yung tipo ng tao na madaling sumuko. Kagaya ng sinabi mo, baka may rason siya kaya umalis. Pag-uusap ng dalawa. Pagkabalik sa tahanan, may pasyenteng naghihintay. Nang masuri, biktima ng kulam na isang albularyong itim ang may kagagawan. Ginamitan ng mahika negra, kaalaman ng kaliwa na layong manakit. Magpahirap sa mga tao sa pamamagitan ng kulam. Karaniwan, kumukuha ng sangkap mula sa mga sementeryo na kaanak ng biktima. Ito ang gagamiting sangkap sa ritual para sapitin ng kasalukuyang biktima ang dahilan ng kamatayan ng yumaong kaanak. Nang magkwento ang kapamilya, kinumpirma nito na pareho ang sintomas ng biktima sa yumao. Kaso nga lang, walang makitang mali ang kumonsultang doktor. Naghanda na ng mga gamit si Julio. Ngunit nang sandaling ilalapat na sana, biglang binawian ng buhay. Nagtaka ang binata dahil may kalakasan pa ito kanina. Nang subukang agapan, wala ng pag-asa. Bago hinayaan ang pamilya na kuhanin ang katawan, sinuri niya muli at dito nalaman na may bagong pumasok na orasyon. Iyon ang naging dahilan ng kamatayan. Lumabas si Julio. Nilibot ang buong paligid. Sa malapit lamang nagmula ang orasyon. Duda niya ay merong pumuslit. Nang mag-iimbestiga na sana, nagsalita si Aling Dina. Nabalin ang pansin dito. Ikwinento ng binata ang nangyari sa pasyente. Pati ang ali ay nagulat sa takbo ng kaganapan. Nagmungkahi pa ito ng pamamaraan, subalit hindi na magagawa pa dahil naiuwi na ang katawan niya. Aling Dina, maaari po bang may sumapaw na orasyon sa kasalukuyang kalagayan ng biktima?
Nagmula kasi sa iba't ibang tao yung sumpa eh. Sa turo kasi ni Tia, kapag may nakapasok ng sumpa sa katawan ng tao, yun lang yung mananatili. Hindi makakapasok yung iba. Maliban na lang kung nagmula sa iisang mangkukulam o mambabarang ang sumpa. Tanong ni Julio. Iho, malaki ang posibilidad sa lahat ng bagay. Marahil hindi pa nakakaranas ng ganong klase ang tiyahin mo, kaya nasabi na hindi pwede. Ikaw na rin mismo ang nakasaksi. May sumasapaw na orasyon na siyang tumapos sa buhay ng pasyente. Huwag mo na rin masyadong isipin. Hindi mo kasalanan ang sinapit ng biktima. Sadyang matindi ang galit ng mangkukulam. Kaya pinatay bago mo pa magamot. Wika ni Aling Dina. Kahit papano, nakahinga si Julio sa pagdamay na matandang babae sa kanya. Nang mga sumunod na araw, may pasyenteng sinugod. Barang ang iniinda. Ang tipikal na barang na kilala ng karamihan. Mamanarangan. Gumagamit ng insekto o uod na sisira at magpapahirap sa biktima. Maga ang tiyan ng pasyente. Nagkukulay lila at kahit idampi lamang ang daliri, lulubog na para bang wala ng lakas ang bahaging yun. Kagad inagapan sa pamamagitan ng orasyon. Nagulat ito dahil mabilis kumalas ang sumpa na tila kusang sumuko ang mambabarang. Kusa ding naglabasan ang mga insekto sa bibig. Pagkatapos na matagumpay na panggagamot, biglang sumagi sa isipan ng binata ang sinabi ng pasyente noon. Sa kanyang bilang, 6 ang pasyenteng dumaan ngunit barang naman ang huli. Kahit na ganun, kinakabahan pa rin si Julio. Nang hindi na mapakali, ikwinento kay Aling Dina. Nang sandaling nabanggit ang mutya, napatitig ito sabay hiling na makita. Nakita ko rin yung mutya na madalas ikwento ni Valencia dati. Makapangyarihan ang mutsyang ito. Proteksyon at kayang ilaban sa anumang klase ng barang at kulam. Pagmamay-ari ng maestro niya noong nag-aaral pa lamang sa larangan. Wala akong alam dyan, iho. Manggagamot din ako, pero wala akong ganyang gamit. Huwag kang mag-alala. Magtatanong-tanong ako baka sakaling may makuhang impormasyon. Huwag ka nang masyadong mag-isip. Makakasira lamang yan ang kalusugan. Wika ni Aling Dina, sabay balik ng mutya. Tinapik siya ng 3 beses sa balikat. Napatango na lamang ang binata. Sa paglipas ng linggo, nagtataka si Julio dahil walang ni isang nagpagamot. Araw-araw itong naghanda bilang parte ng nakasanayan. Ngunit wala nang dumarating. Hindi nag-isip ng masama dahil hindi naman sa lahat ng pagkakataon may nagkakasakit. Subalit napansin ng binata na siya itong may iniindang karamdaman. Simpleng ubo noong una. Ngunit habang tumatagal, bumabara ang plema dahilan kaya hirap sa paghinga. Hindi lang yun. Biglang bumagsak ang kalusugan na kahit ang pamamaraan sa panggagamot. Walang epekto. Nang suriin ang sarili, natukoy na kulam ang dumapo. Sa ginawang ritual, malinaw ang lumalabas na resulta. Mangdidikit. Klase ng kulam na naipapasa ang sumpa sa pamamagitan ng simpleng pagtapik o paghawak sa biktima. Makakaranas ng kamalasan, magdurusa ng karamdaman. Wala din itong ibang layon kundi ang patayin ang biktima. Nilabas ni Julio ang libreta. Sisimula na sanang basahin ng dasal
para mapigilan ang paglala ng kalagayan nang dumating si Aling Dina. Nagulat ang binata dahil hawak nito ang mutya na iniwan ng tiyahin. Sa pagkakatanda itinago ngunit ngayon ay nasa kamay na ng Ale. Alam mo, tama nga ang sinabi ng kakilala ko. Kung hindi mo makuha sa tiyahin, edi subukan mo sa pamangkin. Hindi ko inaasahan na madali ka palang mauto. Tama ang pagdududa mo tungkol sa boses ko. Ako nga ang mangkukulam na nakausap ng tiyahin mo noong nakapatay siya ng biktima. Wika ni Aling Dina. Hindi makapaniwala si Julio sa nadinig. Naging alerto. Sinubukang bumigkas ng orasyon. Ngunit nakontra kaagad sa simpleng pagwasiwas ng mutya. Hayop ka. Hindi ko akalain na isa kang manlilinlang. Anong ginawa mo sa tiyahin ko? Nilinlang mo rin ba siya para dispatchahin? Saan mo siya dinala? Huwag mo nga akong sigawan, baka mabingi ako. Itong batang ito, wala akong ginawa sa tiyahin mo, ano? Oo, sinubukan ko siyang tamaan ng ritual. Pero masyado siyang matigas. Kung umalis man siya, desisyon niya na yon. Huwag mong isisi sa akin. O siya, pakikitunguhan kita ng kabutihan kaya umayos ka. Hayaan mo kung kunin ang mutsyang ito. Kakalasing ko ang sumpa sa'yo. Pero kung lalabang ka, papatayin kita ngayon din. Ano, magpasya ka na. Nadinig ko yung usapan nyo ng gabing yun. Tama nga si Tia. Isa kang malaking inggit. Higit siyang mas marunong kaysa sayo. Wika ni Julio. Napabuntong hininga ang Ale. Galit ang bumakas sa mukha. Hindi naglaon. Tumindi ang karamdaman ni Julio. Malinaw ang sagot mo. Kaya mamahinga ka na sa kabilang buhay. Huwag mong kalimutang ikumusta ko sa tiyahin mong inutil. Wika ni Aling Dina. Kalmadong naglakad palis habang humahalakhak. Nang makalayo na ito, pasimpleng tumayo si Julio. Hindi inaasahan na tatalab ang pagdadrama sa harapan ni Aling Dina. Sa katunayan, nang subukan muli, nagawang tanggalin ng binata ang sumpa bago pa dumating ang Ale. Napansin niya ang presensya nito, kaya't umakto itong naaapektuhan pa rin. Nagmamadali na rin sa pagsunod dito. Naabutan sa kalagitnaan ng gubat. Pakanta-kanta pa habang nakatitig sa mutya. Huminto ito sa masukal na parte. May kung anong ginuhit sa lupa. Pagkatapos, sinimula ng ritual. Tahimik lamang itong pinapanood ni Julio. Hanggang sa umabot sa punto na bumaling sa mutya. Laking gulat na matanda. Nang hindi ito gumana. Saka lamang lumabas ang binata para ipaalam dito ang nangyari. Alam mo, nagkakamali ka kung inaakala mo na ikaw lang ang marunong manlinlang. Marami na akong nakasalubong na tao na kagaya mo. Kaya inaral ko kung paano maging tuso. Hindi naman pala mahirap eh. Nagawa nga kitang linlangin. Anong pakiramdam na bumalik sa'yo ang kasamaan mo? Aling bebang. Wika ni Julio. Pinalaan na kita, iho. Huwag mo kong subukan kung ayaw mong malala ang sapitin mo. Bibigyan pa kita ng tsansa. Akin na ang mutya. Huwag mong akuin yan dahil mutya yan mula sa kaliwa. Ang layo niyan ay pagtibayin ang kulam at barang. Isa kang manggagamot kaya hindi mo rin magagamit. Tugon ni Aling Dina. Sa sinabi nito, ngayon lang naunawaan ni Julio ang kakayahan ng tiyahin. Sa mutya pala nagmula ang lakas para kontrahin ang barang gamit ang barang.
ang kulam gamit ang kulam, at iba pa. Gayunpaman, kahit namula ito sa kaliwa, hindi alintana ng binata dahil para sa kanya, malaki pa rin ang naitutulong ng mutya sa tiyahin sa larangan ng panggagamot. Inilabas nito ang mutya. Sinimulang paulanan ng orasyon ng matanda. Hindi ito nakailag dahil mutya na mismo ang humahagupit. Para itong kandila na unti-unting natunaw. Biglang nanlumo at bumagsak. Hindi na makakilos. Muling nagbigkas ng dasal para sirain ang natitirang bisa ng taglay nito bilang mangkukulam. Matapos yon, iniwanan sa kalagitnaan ng gubat. Napailing na lamang si Julio. Tama ang sinabi ng pasyente noong araw. Kaso hindi inaasahan na may kasamang barang at ang pampitong biktima ay walang iba, kundi siya. Mabuti na lamang ay nagawang agapan ang lahat sa tulong ng mutya. Tinitigang mabuti ang maliit na bato. Hindi na iwasang magpasalamat sa tulong. Lumipas ang panahon. Tuloy pa rin sa panggagamot ang binata. Naging maingat sa bawat taong makakasalamuha upang hindi na maulit ang nangyari sa kanila ni Aling Dina o ni Aling Bebang. Sa kabutihang palad maayos ang lahat. Gayunpaman, hindi pa rin nawala ng pag-asa sa paghahangad na makabalik si Tia Valencia. Kapag nagkakaroon ng bakanting oras, hinahanap niya ito. Ngunit ganun pa rin ang nangyari. Hindi na ito natagpuan. Dinulog na rin sa otoridad ngunit kahit ang nakakataas na opisyal, walang mahagilap. Hanggang sa dumaan ng taon, dekada, at tumanda na lamang si Julio, wala pa rin naging balita tungkol sa tiyahin. Kahit na ganon, umaasa pa rin na balang araw, uuwi ito sa kanilang tahanan. Habang hinihintay, hawak-hawak ang mutya na tanging iniwan nitong alaala. Nagpapasalamat nga pala ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.